Mula kay John Reps, Amerika nalagasan ng 3 fighter jets. Uy, nalagasan ng 3 fighter jets. What happened? South Korea tahimik na ginagawa ang isa pang barko ng Pilipinas. Oy, panibagong barko ng Pilipinas, mga tol, made in South Korea. So eto mga kapatid, panoorin natin mula rito kay John Reps. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Itinigil na ng Amerika ang pagbomba sa mga pasilidad ng Houthi sa Yemen. Ito ay matapos mangako ang Houthi sa Amerika na hindi na sila aatake sa mga commercial vessels na dumadaan sa Red Sea. Oh. Naging matagumpay man ang misyon ng Amerika sa Yemen, pero nalagasan naman ang carrier strike group nito ng 3 fighter jets na nagkakahalaga umano ng $60 million bawat isa. Grabe, laki nun ah. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita ay formal ng kinumisyon ng Philippine Navy kahapon ang 2 modernong barko nito na BRP Miguel Malvar at BRP Albert Mahini, kung saan pinangunahan ni Pangulong Marcos ang seremonya. Ito rin yung pagkakataon na sinabi ni President BBM na hindi natin kokonsintihin ang mga pambabastos dito sa ating soberanya. Bakit? After few days, mga tol, makalipas ang ilang araw, nandirito ang China sa may Sandy Cay, winaterkanon at binangga ang isang barko natin. At the same time, naglabas sila ng video kung saan itinaas ng kanilang mga sundalo yung watawat nila sa mismong sandbar natin, mga tol. Hinamon ata nila yung sinasabi ni PBBM. Nagsalita ka ng ganyan na, o eto, tapatan natin ng totoong aksyon. Pero bukod pa sa mga barkong yan, ay ipinasilip din ng South Korea ang isa pang advanced na corvette-size na OPV ng Philippine Navy na kasalukuyang ginagawa ngayon. Anong barko kaya ito? Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa wakas ay naglalayag na pauwi sa home port nito sa Virginia ang carrier strike group ng Amerika na pinangungunahan ng USS Harry Truman. Ito ay pagkatapos ng isang makabuluhang pinalawig na deployment dito sa Middle East upang magsagawa ng combat operation laban sa mga Houthi sa Yemen. Naging matagumpay ang operasyon ng puwersang pandagat ng Amerika sa Middle East, kung saan winasak nito ang maraming mga pasilidad ng Houthi sa Yemen na naging dahilan ng pangako ng Houthi sa Amerika na hindi na nila aatakihin ang mga commercial vessels na dadaan sa Red Sea. Yung mga Houthi, no, panailabas nila ng claim nila dati na may napalubog silang nasira nilang aircraft carrier ng Amerika. Diba? Hindi na daw gumagana. Diba naalala niyo yung binibigyan natin ng reaction video? Ngayon, nangangako na sila sa Amerika na hindi na sila aatake sa mga commercial vessel dito sa Red Sea, mga tol, no? So, natauhan na rin sila. Naging matagumpay man ang operasyon ng carrier strike group, ngunit nalagasan naman ito ng 3 FA-18 fighter jets. Ang USS Harry Truman ay dumating sa Middle East noong Desyembre at nakaranas ito ng sunod-sunod na hindi magandang aksidente sa mga sumunod na buwan. Kabilang ang pagkawala ng 3 FA-18 Super Hornet fighter jets na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang $60 million bawat isa. Unang bumagsak ang isang fighter jets ng carrier strike group noong huling bahagi ng Disyembre. Ito ay matapos tamaan ng missile cruiser na USS Gettysburg na bahagi ng kanilang carrier strike group na inilarawan naman ng militar ng Amerika bilang isang maliwanag na kaso ng friendly fire at nanatiling limitado ang mga detalye ng insidenteng iyon. Sila rin nagpabagsak sa sarili nilang eroplano, no? At makalipas lamang ang ilang buwan, noong huling bahagi ng Abril ay nahulog na naman sa dagat ang isang FA-18 ng nasabing carrier strike group habang hinihila ito ng isang tow tractor mula sa hangar bay ng carrier. Kaya't napilitan umanong tumalon ang piloto nito mula sa cockpit ng fighter jets bago pa ito tuluyang mahulog sa tubig. Ngunit base sa ulat ng Truman ay nahulog umano ang fighter jets dahil ang barko ay gumawa ng isang mabilis na maniobra dahil nakaditik umano ito ng isang incoming missiles.
At matapos yan, isang linggo lamang ang nakalipas nitong unang bahagi ng Mayo ay isang FA-18 muli ang bumagsak. Ayon sa report, habang palapag sa flight deck ng USS Truman, ang FA-18 fighter jets ay hindi umano kumapit ang arresting cable ng carrier. Lumaglag. Isang cable na ginagamit upang saluhin ang tailhook ng fighter jets upang Dire-diretso. pahintuin ang mga ito. Kaya't ang fighter jets ay lumampas sa deck ng Truman at nahulog ito sa dagat. Habang ang piloto nito ay ligtas umanong nakuha ng mga crew gamit ang kanilang helicopter. Ang pag-alis ng USS Harry Truman na kargado ng mga FA-18 fighter jets ay nangangahulugan na isang aircraft carrier na lang ang natitira sa lugar, ang USS Carl Vinson na kargado naman ng mga 5th generation F-35C fighter jets. At sa ibang balita naman mga Yung mga nangyari doon sa mga fighter jets ng ng Amerika, mga kaso ng mga aksidente, 'di ba? Katulad na lang halimbawa nung friendly fire, 'di ba? Ano 'yun mga tol? Hindi dahil sa laban sila yung mismo nakaaksidente. Tapos yung isa naman nalaglag sa dagat, 'di ba? Mga error din habang hinihila nalaglag sa dagat, yung isa naman pag landing nagdire-diretso hindi kumapit. Mga human error, alam mo 'yun, pero hindi dahil sa laban napabagsak ng kalaban, 'di ba? Hindi ganoon. Ayan, formal ng kinomisyon ng Philippine Navy ang dalawang modernong sasakyang pandagat nito sa ika-127 anibersaryo ng pagtatag nito kung saan pinamunuan ni Pangulong Ferdinand Marcos ang seremonya kahapon. This administration remains resolute in its agenda of a future-ready and modernized armed forces of the Philippines. What we witnessed during the commissioning ceremony of the Navy's two newly acquired vessels, the BRP Miguel Malvar and the BRP Albert Mahining, is a Philippine Navy that is modernizing, that is evolving, and is ready to conduct more complex and effective operations in promoting the country's national interest. Kinomisyon sa serbisyo ang bagong frigate ng Navy na BRP Miguel Malvar at isang fast attack interdiction craft na BRP Albert Mahini sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales kahapon. Ang BRP Miguel Malvar na modernong barkong pandigma na ito ng Philippine Navy ay may kakayahan sa mga anti-ship, anti-submarine at anti-aircraft at electronic warfare system. Ang 118-meter vessel na ito ay nagtatampok ng mga advanced na sensor at weapon system at idinisenyo para sa long-range at multi-role combat operation. Ang ilan sa mga armas nito ay kinabibilangan ng 76mm Motomilara main gun, Sea Star anti-ship cross missiles, Blue Shark anti-submarine torpedoes at vertical launching system para sa anti-air weapons. Nilagdaan ng Department of National Defense sa South Korea shipbuilder na it's the Hyundai Heavy Industry ang 28 billion pesos na kontrata para sa dalawang guided missile corvette noong 2021. Ang BRP Miguel Malvar na ito ay inaasahang darating din sa bansa ang kapatid nito na BRP Diego Silang sa June or July ngayong taon. Wow, malapit na. At ang dalawang barko ay magsisilbing backstop para sa guided missile frigates na BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. Sa kabila ng tensyon sa ating rehiyon, nananatiling matatag ang ating hukbong dagat. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect. We will never tolerate any act of disrespect Against our sovereignty. We will continue to safeguard our maritime zones and exercise our maritime entitlements in accordance with international law. Magandang pahayag yon ni PBBM, mga kapatid. No, magandang pahayag yon. Pero magkaiba kasi yung pahayag sa actual na, kumbaga real world na pangyayari. No? Sinabi niya to nung kinumisyon yung ating bagong barko. Tapos after few days mga tol, nakita naman natin sa mga balita yung tinatawag na act of disrespect na sinasabi rito ni PBBM. Ipinakita ng China yung kanilang pagbangga doon sa ating barko, pag water cannon, na matapos nilang gawin mga tol ay ang sinisisi pa nila Pilipinas daw ang bumangga sa kanila, kaya sila ay napilitan gumamit ng water cannon. It's an act of disrespect mga kapatid. Tapos yung pagpunta ng kanilang mga sundalo sa sandbar para iangat yung watawat nila mga tol. Matatawag ba nating respeto yon?
Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. We reaffirm our commitment to being a responsible member of the international community, engaging in all matters diplomatically and upholding the established principles under international law. This obligation is reflected in our proactive and sustained engagement in international defense and security efforts. We also continue to actively participate in various exercises such as the Balikatan, Sama-Sama, Rim of the Pacific, and multilateral naval exercises, Kakadu. We have likewise conducted staff-to-staff talks with other nations, and we have hosted the ASEAN Defense Ministers meeting experts working group on maritime security. Bukod sa BRP Miguel Malvar na nasa bansa na at Diego Silang na inaasahang darating sa mga susunod na buwan, abay sa unang pagkakataon ay ipinasilip din ng South Korea ang konstruksyon ng isang HDP 22,000 OPV ng hukbong dagat ng Pilipinas sa Ulsan Shipyard ng Hyundai EV Industry. Ayon sa report ng KBS, ito umano ay isa sa 6 na order ng Pilipinas. Ang HDP 22,000 offshore patrol vessels na ito ay isang 94 meters corvette-sized patrol vessels na nagkakahalaga umano ng 30 billion pesos. Sana dumating ang panahon mga tol na tayo na mismo gumagawa ng sarili nating mga warship, no? Base sa mga larawan mula sa South Korean News Agency ay tila malapit na ring matapos ang nasabing barko dahil makikita sa labas na halos buo na ito. So sana nga no, dumating ang panahon na tayo na yung mismong nagde-develop at bumubuo ng ating mga sariling barko. Well, yan ay mangyayari sa kagustuhan mga tol ng ating mga namumuno. Diba? Kung talagang willing sila, sisimulan na nila yan. Kung hindi man nila matatapos sa termino nila, tutuloy hanggang sa mga susunod na termino, hanggang sa dumating ang panahon, tayo na mismo yung developer na sa sarili nating barko at baka pwede pa tayo mag-export. Diba? Lalo-lalo na pag naipakita natin yung technology natin. Actually, dyan sa mga bansang yan, mga tol, mga bumubuo nitong mga barkong to, malabong walang Pilipinong nagtatrabaho dyan. Meron yan. Kalat tayo sa buong mundo, mga tol. Diba? Kahit yung mga nakikita nating Hollywood films na talagang kinabibiliwan natin, yung mga effects, diba? May mga Pilipinong involved dun. May mga Pilipinong talagang, alam mo yun, parte ng mga ganong klaseng proyekto. Ito mga ganitong klase. May mga Pilipino rin dyan, mga tol. Bakit sila nandiyan dyan? Kasi nandyan yung opportunity. Wala rito sa ating bansa eh. Talo tayo talaga, mga tol, pagdating dyan. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.